Thank you. Rats. Hoy! Pulabi ka! Anong ginagawa mo dito, ha? Kakakasal lang namin. Tapos bubungad yung katulad mo. Invited ka ba dito? For your information, hindi kami nag-iimbita ng mga katulad mo. Tingnan mo yung itsura mo. Ang layo sa itsura namin, mayayaman kami. Tapos titikit ka pa dito sa PA namin. Ma'am, pumunta lang ako dito kasi parang nagugutom na ako. May handaan naman kayo. Baka pwedeng makahingi ng konting-konting pagkain. Ah, ganun. Dahil sa pagkain, nandito ka. Eh, ang kapal naman pala ng mukha mo eh. Nagugutom ka ito. Ito. Yan, lamunin mo isa-isa. Lamunin mo yan. Lamunin mo yan. Babe. Sandali lang naman. Hindi naman natin kontrolado yung mga pumapasok kasi sa ngayon, yung mga guard yata naka-break eh. Babe, ano naka-break? Di ba pinagsabihin ko na sila na sa wedding natin dapat alerto sila. Walang makakagulo, walang makakasira. Tapos ito pang katulad nito yung makakapasok. Ano to ha? Ginawang basahan yung kasal natin? Babe, yung mga bisita natin, hinaan mo lang muna yung boses mo kasi natingin na yung mga bisita natin. Nay, nagugutom po ba kayo? Pwede naman po kayong kumain mamaya sa reception. Di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Papakainin mo? Kasabay yung mga bisita natin mayayaman? Mga politiko? Hindi ka ba nahihiya? Ma'am, pasensya na po Hindi ko rin po napansin na pumasok si nanay ako na pong bahala sa kanya. Natural bobo ka? Paano mo malalaman na nandito ka, di ba? Naka-attend? Yung mga security guard, yun dapat yung pagalitan. Dapat tanggalin na yun sa trabaho nila. Hindi nila sinusunod kung anong sinasabi ko. Ano na ako dito, ha? Hindi nila amo? Ikaw na susundin nila? Hindi ako makakapayag. At ikaw matanda ka. Huwag ka nang babalik dito. Kasi ikaw, yung mukha mo niyan, ha? Tandang-tanda ko eh. Kahit umarap ako sa toilet, nandun pa yan. Kasi yung mukha mo, parang bro, ha? Ano ba yan? Please, palisin mo yan. At ikaw naman, ha? Pumunta ka doon ka magtrabaho. Ayusin mo lahat, asikasuhin mo lahat ng mga guests natin. Dahil nakakahiya dahil dito sa matandang to. Bilis na! Babe, palisin mo na yan. Alam mo, nasusuka na ako eh. Paano lang kung madumihan tong gown ko? Mamahalin pa naman to. Sige babe, ako nang bahala dito kay nanay. Sige na, huwag ka na magalit please. Asikasuhin mo na lang din yung ibang guest muna natin para... Ako asikaso. Ando na nga safety ba? Tsaka ikaw, ha? Siguraduhin mo, mawawala na yan sa reception. Dapat hindi yan kasabay. Kasi kung hindi mag-aaway tayo. Sige na, ako nang bahala. Sige na, bye-bye. Umalis ka ha? Papapulis kita. Patawag akong pulis. Ma, sorry. Hindi ko alam na, hindi ko naasahan na ganun magiging reaksyon ni Aiden sa'yo. Okay lang. Buti nakinig ka at pumayag ka sa gusto ko mangyari. Di ba? Kita mo kung anong ugali meron, yung mapapangasawa mo. Oportunista. Hindi siya totoong nagmamahal sa'yo. Malamang kayamanan din natin ang hangad niya. Yun nga eh. Kaya pala parang gusto niya na ako agad pakasalan. Kaya pala ilang buwan pa lang kami magkakilala. Gusto niya na magpakasal sa akin. Ultimo, ikaw nga, hindi ka pa niya kilala. Hindi niya alam na nasa States ka. Tapos ngayon, umuwi ka para dito sana para makilala siya. Pero, masalamat sa idea mo na to ha. Lahat ng utak mo. Hindi na lang nagpanggap ka. Sige na, pumunta ka na doon at baka mahalata pa tayo. Magmamasid-masid lang ako dito sa tabi-tabi. Ayos ka lang ba? Pinagbabato ka niya nung mga buti. Ba't kasi ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Okay lang yun. Kasama yun sa arte natin. Huwag ka mag-alala sa akin. Okay lang ako. Sige na, gusto mo Sige na ma. Dali ka dito! Huwag ka magpumigas. Mom! Check nga! Mom! Oh, nasa na yung pinapatrabaho ko? Akin na! Ito na po. Sabi Ma'am, parang hindi na po kaya ng konsensya ko yan, ma'am eh. Hoy, tumigil-tigil ka nga. Magpasalamat ka sa akin, may trabaho ka. Kasi kung hindi mo ako sinusunod, matagal ka nang wala dito. Di ba nga, yung anak mo may sakit, kailangan ng dialysis. So, ibig sabihin, kailangan mo ng pera at trabaho. At itong laso na to, ilalagay ko to sa inumin ng asawa ko pag nag-honeymoon na kami. Ibig sabihin, pag nawala na siya sa mundong to, sa akin na lahat ng ari-arian niya. Ma'am, parang hindi naman natama yung gagawin mo, ma'am. Masyado na po yung makasarili. Pwede mo namang daanin sa ibang paraan eh. Tanga! Ano hindi? Para sa'yo hindi, pero sa akin, oo. Tamang-tama tong planong to. Malinis. Di ba? Kaya huwag kang tatanga-tanga. Kaya ngayon, kahit anong ipautos ko sa'yo, gawin mo. Baka ikaw, ipaligpit ko rin eh. Umalis ka na nga! Sige po. Alis!
dyan! Basta may mga food pa dito, mga drinks. Basta kumuha lang kayo kahit ano, okay? Ah! Ano ginagawa mo dito? Nandito ka na naman! Ikaw kapaslo ba ka, ha? Hindi ka lang pala tanga. Bobo ka ba? Ano? Bingi-bingihan? Kapag talaga ang mukha mo, gusto mo matikman lahat ng mga pagkain ng mga yayaman? Ano ginagawa mo dito? Saan ka dumaan? Sa bakod? Kapag talaga ang mukha mo, ha? Hindi ka na nahiya sa akin! Ma'am, pinayagan naman ako ng asawa mo na kumain. Pagkakain ko, aalis na talaga ako. Ganon? Opo. So sinunod mo talaga yung asawa ko kaysa sa akin? Wala kang hiya? Hayop ka! Hampas daw ka! Kapatay gutom ka talaga! Hindi ka mahihirap eh! Umaasa lang sa aming mayayaman. Ano, pagkatapos nito, pagkatapos mong kumain, kukunin mo lahat ng ulam namin ng pagkain dito dahil mo sa pamilya mong patay gutom? Mga daga kayo! Hindi, ma'am. Sabi ko, makikikain lang talaga ako. Wala kang kakainin dito? Wala kang puwang dito? Ano bang ambag mo dito, ha? Sakit sa ulo! Kaya ikaw, matanda ka, kapag hindi ka pa umalis, papapulis na talaga ka ng gigigil ako sa'yo, ha? Ano? Aray! Oh, masasaktan ka talaga sa akin! Eden! Aray! Ayos ka lang ba, ma? Ano nga? Ano nagsasabi mo? Tama na, Eden! Napakasama mo talaga. Itong taong sinasaktan mo, ha? Nanay ko to! Paano ka magkakaroon ng nanay na pulubi? Sinaktan mo ba ako ng dahil dyan sa pulubi niyan, ha? Patay gutom yan! Paalisin mo yan dito! Pumayag ka pa ng pakainin yan? Tama nga talaga yung hinala ko. Pera lang yung habol mo sa akin. Hindi mo talaga ako minahal. Kaya pala atat na atat kang pakasalan ako. Oh, bakit? Di ba? Di ba kahit ngayon, hindi mo pa rin gustong makilala yung magulang ko, hindi ka man lang interesadong makilala sila? Ito yung nanay ko galing United States of America, umuwi ng Pilipinas para magpanggap para makilala yung tunay mong ugali. Teka lang, Renz. Ano ba mga pinagsasabi mo, ha? Mahal kita, kaya nga napakasal ako sa'yo, di ba? Huwag ka maniwala, anak. At sa pagmamanman ko, nakita ko sila na magkausap ni Ibet at may plano siyang lasunin ka. Sinasabi ko sa'yo, impokrita yung babaeng yan. Kita mo na? Mahal, teka lang. Magpapaliwanag ako, walang katotohanan yun. Yung sinasabi ni Beth, puro kasinungalingan yun. Ikaw ang sinungaling. Kung anong pag-uugali mo kasi pangit ang pagmumukha mo. Hindi ako pangit. Ikaw ang pangit. Mukha kang pera. Ikaw mukha kang bawl. Mahal, parang pakiusap ko sa'yo, parang awa mo na. Maawa ka na sa akin. Hindi totoo lahat ng mga sinasabi niya. At hindi totoo lahat ng mga nangyayari ngayon dahil yung kasal natin, peke. Oo, Eden. Wala kang makukuha ni singkong dulin sa akin kasi yung kasal natin ngayon, peke. Lahat ng nakikita mo dito, peke. Anong ibig mong sabihin? Oo, Eden. Sinet up niyo to lahat? Sinet up ko para malaman ko yung tunay mong ugali. At saka, oo ma, alam ko na gusto niya akong lasunin matagal na. Dahil si Yvette, akala mo nakakampi mo, sa akin yun. Patagal ko nang kilala si Yvette. Kaya ngayon, Yvette! Sir Renz, walang hiya ka? Kaya naman pembaboy ka, ha? Konsensya ka kunwari. Eh, sabotahe mo pala talaga itong dalawang to. Saba kayo! Ikaw ang masama dito. Andun na yung mga pulis, inaantay ka na. Sige, Yvette, ihatid mo na siya. Tara na. You may now kiss the police. Sige na. No! Alis! Alis! Naku sir, marami talagang salamat sa lahat ng tulong mo sa akin na hindi ko naman po akalain na ganito pala yung mararanasan ko pagkatapos nung nangyari dun sa kasal-kasalan nyo. Yvette, etong property na to, bigay sa akin to ni Mama. Pinaalam ko sa kanya kung pwede kong ibigay na lang sa'yo kasi wala na rin naman nakatira at saka marami na rin kaming extra property ngayon. Naku Ma'am Gina, maraming salamat din po sa pagtitiwala. Alam kong bago lang din po tayo nagkita pero nakuha ko na po agad din yung loob nyo. Pero alam mo, Miss Beth, kami ang magpapasalamat sa iyo talaga dahil maraming salamat sa matapat na pagsiservisyo mo sa amin, sa aming pamilya. Naku, walang anuman po. Tsaka Yvette, alam ko yung nangyari sa anak mo, nagda-dialysis siya ngayon, di ba? Lahat ng expenses niya sa ospital, sasagutin na rin namin yon hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Sir, talaga? Totoo po ba yung naririnig ko? Tsaka galingan mo lang lagi sa trabaho Tsaka congrats dito sa bago niyong bahay. Naku, maraming salamat po talaga, sir, sa lahat ng naitulong niyo sa akin, pati sa pamilya ko na rin po, Ma'am Gina. Maraming salamat po. O sige na, kumain na muna tayo kasi may pupuntahan pa akong isa. Sige po, tara na. Tara. Ako, Renz, buti na lang pumunta ka dito. Binisita mo ko. Alam mo ba, miss na miss na kita. Gusto ko lang sana makiusap din sa'yo na palayain mo na ako. Eden, kung inaakala mo na pinuntahan kita dahil namimiss din kita, hindi. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo na inaayos na ngayon ng attorney ko lahat ng mga isasampay niya pang kaso sa'yo. Dadagdagan niya pa yung kaso mo sa lahat ng mga ginawa mo. Teka lang, Renz, bakit
panawagan. Eh, hindi pa ba ito sapat yung nangyari sa akin? Na pagpaparusa niyo sa akin dito na ilang taong pagkakakulong tapos dadagdagan pa? Sesentensyahan ka pa ng additional 10 years na pagkakakulong sa lahat ng mga ginawa mo. Prince, parang sobra-sobra naman to. Hindi na to maganda. Alam mo bang nagsisisi na ako sa lahat? Eh di sana, inisip mo yan bago kang gumawa ng mga kasamaan mo. Tapos si nanay ko, sinaktan mo pa. Oh, sabihin ko na lang din na hindi ko nanay yung sabihin natin pulubi na nakita mo. Wala kang karapatan manakit ng tao, Eden, dahil lang sa estado niya sa buhay. Kaya ikaw, congrats, dahil ito na yung bago mong tahanan, kulungan. Sige na, diyan ka na. Prince, parang awa